Alam naman namin ganyan kayo mga DDS eh. Anti-corruption din po ba kayo? Ito, si Manang, DDS. Anti-corruption po ba kayo? Oh. Anti-corruption din po ba kayo katulad ko? Anti-corruption din po ba kayo? Katulad ko, Ma'am Trexie Villa, yun ang tanong. At Ma'am Nenita Umali, yun ang tanong sa isang DDS. Oh. Yes po. Yes. Oh. Yes. Ano kaya ang isusunod na itatanong sa kanya ni Sir? Bakit? So galit po kayo dun sa confidential fund ni Sara Duterte na ano? Sandali lang po. Oh, sandali. Parang ayaw mapag-usapan ni ate. Hindi, ate, ipapaliwanag ko lang. Yung confidential funds na ngayon ay pinag-uusapan sa impeachment, iniimbestigahan, corruption din po ang tawag yan. Kapag napatunayan na ginawa talaga ni Sara Duterte ang paglustay ng pera dyan, ha? Oh. Sandali po. So, galit po ba kayo sa corruption or hindi? Galit po. Bakit Galit naman talaga. O, yan pinagmamalaki, di ba? Galit po. Oh. pag kay Sara Duterte sa confidential fund, di naman kayo nagagalit? Ano kaya isasagot ni ate? Kasi ganyan yung mga DDS eh. Ang gusto nilang pag-usapan mga kababayan, yung mga corruption, yung mga sinasabi nila na wala namang mga maipakitang ebidensya. Na wala namang mga mapakita na dokumento na magpapatibay nung claim nila na ang gobyerno natin o si Bongbong Marcos ang corrupt. Dapat kasi ganyan eh. Kapag binukan nyo ang bibig ninyo, sinabi ninyo, magnanakaw si Bongbong Marcos, papakitaan nyo agad kami, papakitaan nyo agad kami ng ebidensya. No? Yung, eto si Bongbong Marcos, napatunayan, ganito, ganyan. Wala eh. Alam nyo, ebidensya nyo, yung 18 marites na mukhang nagtatago na. Bakit? Nakulong na yung mga boss. Nakulong na si Marcoleta, nakulong na si Mike Defensor. Saan pa kukunin yung 5 million na ipinangako yata sa kanila? Na inuulan na po ng mga kaso. Di ba? Inuulan na ng kaso. Yun po ang kanilang ebidensya at testigo. 18 marites na 18 na din po yata ang kasinungalingan na ipinapakalat. Iisa-isahin ko ha. Hindi ko naman po sasabihin na hindi nagsinungaling ang 18 marites kung hindi naman sila nagsinungaling. Hindi ko sasabihin na sinungaling sila kung hindi nagsinungaling. No? Ilan ang dinala na maleta kay Bongbong Marcos? Sabi nung isa, 3 po. Tinanong yung isa, ilan ang dinalang maleta kay Bongbong Marcos? 5 po. Sumunod, isinulat si De Lima sa nakatanggap daw po mga kababayan ng pera, no? Ng mga maleta. Nung sinabi, ipinaliwanag sa kanila, sandali, paanong bibigyan nyo si De Lima ng maleta? Siya ay nakakulong ng mga panahon na iyon. Kalalabas lang ng kulungan ng mga panahon na yun. Ano ang dahilan para bigyan mo ang isang tao na kalalabas lang ng kulungan, hindi naman kongresista, wala namang upuan, hindi naman nakaposisyon sa gobyerno, bakit mo bibigyan ng maleta? Biglang naiba yung naratibo. Biglang ang sabi nila, na-oversight lang po si dating senadora na ngayon ay Congresswoman Leila De Lima. Biglang ganun. Biglang naging paper bag na lang daw po, mga kababayan. Pero yung katanungan, ano ang dahilan kung bakit mo bibigyan ng pera si De Lima, hindi pa din nila sinasagot, mga kababayan. Yun pa lang ho yun. Eto pa. No? Yung kay Francis Kiko Pangilinan, mga bossing. Naalala niyo po ba si Erwin Tulfo? Ang sabi ni Erwin Tulfo, dahil nga request ng 18 marites, no, sabi ni Erwin Tulfo, ako po ay mag-i-inhibit, sige. No? Ako po ay mag-i-inhibit. Yes, no? Dahil request nung 18 marites. Nandiyan naman po si Senator Kiko Pangilinan para humalili, no, sa Senate Blue Ribbon Committee. Nung narinig nung kampo ni Baligod at 18 marites na si Senator Kiko Pangilinan ang hahalili
Kinabukasan ho, may nilabas silang picture, no, ni Kiko Pangilinan. Hindi man lang nila sinabi, "Oh, hindi po kasama sa flood control yan, hindi po kasama sa nakatanggap ng maleta si Kiko Pangilinan." Gustong i-portray, pakita sa mamamayang Pilipino, si Kiko din may natanggap na maleta. Oh. Kasi takot silang pumunta doon sa Blue Ribbon Committee na totoo. Ang gusto lang nilang pupuntahan, yung Blue Ribbon Peluca, yung Blue Ribbon Committee ni Rodante Marcoleta na peke. Oh, bakit? Kasi doon inaalalayan sila. Doon sa committee ni Erwin Tulfo, hindi sila aalalayan. Sila ang mismong tatanungin. At hindi maaari doon yung si Baligod ang nasa harapan, tapos nasa likod lang yung 18 marites. Doon kay Erwin Tulfo, yung 18 marites ang mismong tatanungin. At si Baligod ay nasa likod lang. 'Di ba, Sir Edong? Yun ang kinatatakutan nila. Kinabukasan, nandoon na din ang picture ni Kiko Pangilinan. Pinalagan sila ni Sharon Cuneta. Ayun na. Sabi nila na naman, hindi naman po namin sinabi na kasama sa nadala ng maleta si Kiko Pangilinan. Nakita nyo ho, mga kababayan, no? Ganyang kauto-uto yung mga DDS. Masakit pakinggan, pero yun ang katotohanan. Ate, bakit ayaw mo daw doon sa confidential funds ni Sara? Ayun na nga eh. Yun na nga eh. Hindi kami galit sa mga corruption. Ay, biglang hindi ka Hindi galit. Ano? Hindi na daw galit sa korupsyon? Ulit niya, atras. Galit sa mga corruption. Ay, biglang hindi ka nagalit agad. Dapat. Kanina galit ka. Hindi na galit sa korupsyon. Na napag-usapan yung confidential funds ni Sara, hindi na daw po galit sa korupsyon. Kanina galit. Ngayon, hindi na galit sa korupsyon. Sabi ni Professor Moay, nakatanggap daw na maleta kasi hindi sinusuportahan ang impeachment kay BBM. Isa pa yun. Isinama nila si Congressman Alvarez doon sa nakatanggap daw po ng maleta. Ang paliwanag dito ni Congressman Alvarez na mismong sumugod doon sa 5 oras na committee ni Marcoleta, 5 oras sinunog ng 15 minuto ni Alvarez. Hindi nila expect na dadating Pinuntahan. Pagpunta doon, nagsialisan. Si Rodante Marcoleta nagmamadali umalis Sabi, kasi yang si Defensor, may ipinadala sa amin sulat. No? Tinatanong niya kung maaari daw ba na makahingi ng suporta para doon sa impeachment ni Bongbong Marcos. Ang sagot daw ni Alvarez, hindi niya susuportahan yung impeachment na isinusulong para kay Bongbong Marcos. Nagmamadali pa daw yung kampo ni yung kampo ni Boss Ngotby. Hindi namin susuportahan. Iyan. Kinabukasan daw nandoon na sa mga nakatanggap ng maleta yung pangalan ni Alvarez. Sa madaling salita lang po, kapag hindi okay o hindi susuportahan yung mga gusto nilang mangyari, isasama ka sa nakatanggap ng maleta. Di ba? Nakita nyo po. Nakita nyo estilo ho nila, mga boss chipa mo, sir? Wala nang kapupuntahan itong mga DDS na ito. Ubos na po ito. Kung dati po, madaming pumupunta doon sa kanilang mga parali-rally, ngayon, zero, nada, ubos. Ang yabang-yabang. 32 million kami. Pero, mga bossing, 32 million po ba? Hindi nga makakuha ng 1 million na attendance doon sa mga parali nila 'Di ba?